Hello mga manay and welcome sa aking kusina. Muli ako ang inyong madiskarteng nanay at ngayong araw tara samahan niyo ako dahil magluluto tayo ng masarap na timpla ng fried chicken with gravy. Bali dito, umpisahan muna natin sa paglilinis ng ating manok na nabili. So, ito pong parte na to, ito yung pinakamasarap na parte kapag piniprito. Yung part ng pakpak at hita. O diba kapag kumakain tayo sa labas, aminin nyo, ito yung mga nire-request ninyo. Kasi ito yung napaka-juicy, tapos malutong yung balat. So dito ay gagawin natin, syempre linisan natin ng maigi yan. Tignan natin kung may mga nakadikit-dikit pa na balahibo. At ito, nakikita nyo itong ginagawa ko. Binabaklas ko or tinatanggal ko sa pagkakadikit tong kanyang pinakabalat sa laman. So, ayun po yung diskarte para mapalaki natin yung ating chicken kapag ating pinrito mamaya. Lalo na kung panghandaan para po magandang tignan. Maalsa siya. So, pagkatapos natin malinisan ng maigi, ayan, kailangan titignan nyo po maigi kasi minsan, di ba, may mga nakadikit pa na mga balahibo na hindi natin minsan na-check ng maayos. At ito nga, nakita nyo, ayan, natanggal ko na sa pagkakadikit. Pero huwag nyo namang sagarin, yung sakto lang. Pati yung pakpak, yan, kinayod ko rin yung kanyang pinakabalat. So, titimplahan natin to ng 1 1/2 teaspoon ng pamintang pino at maglalagay ako ng 1 1/2 teaspoon ng sweet paprika. Then, ito po ay optional ha, itong ating magic sarap. So, maglalagay lang ako ng kalahati. Huwag niyong lalahatin yan dahil medyo marami yan. Then, maglagay tayo ng half cup ng gatas. Evaporada man o fresh milk ay pwedeng-pwede. Ngayon, kung ayaw niyong gumamit ng magic sarap, disclaimer po, hindi yan po sponsored ha. So, yan po yung ginagamit ko para mas malasa. Pero kung ayaw niyong gamitan yan, pwede niyong palitan ng oyster sauce o mga pampalasa na gusto niyo. Basta kayo po yung masusunod sa timpla. Pagkatapos natin na mamassage, iset aside muna natin. So, makalipas po ang kalahating oras, bali 30 minutes ko tong binabad. Alam ko magtatanong kayo bakit naglagay tayo ng gatas, wait lang. So dito meron tayong isang jumbo na itlog. Ngayon kung wala kayong jumbo size, dalawang large size o dalawang medium size, pwede na. Kita nyo mga manay, dalawang egg yolks pala yung laman ng jumbo size na binasag kong itlog. So imamassage natin to dito sa kanyang pinagbabaran. Nakakatulong po ang gatas para mas juicy po yung ating karne. Nakakatulong yan para maging malinamnam. At talaga namang sure ako na magugustuhan niyo po yung timpla na to. Matapos kong malamas o mamassage, iset aside muna natin. So dito sa isang lagayan, malinis na lagayan, maghahalo tayo ng 3/4 cup ng cornstarch. Then 3/4 cup ng all-purpose flour. Naglagay din ako ng 1 teaspoon ng pinong paminta at half teaspoon lang ng asin. Konting asin lang kasi may timpla na yung ating manok. Para naman po yung kanyang pinaka-breading ay may lasa kahit papano. Then pag okay na, magsalang na tayo ng ating pagpiprituhan ng ating chicken. So naglagay ako rito ng used oil kasi ito po yung natirang pinagprituhan namin din ng manok. At maglalagay ako ng bagong mantika. Baka may mag-judge dyan ha. So dito nagkakamay ako. Hindi na ako nag-gloves again. Naghugas po ako ng aking kamay. Malinis yan at kami-kami rin naman po ng aking mga chikiting ang kakain. So dito i-dip natin sa ating breading na tinimplahan kanina. So ganito yung gagawin ninyo. Yung kanan, yung pangkuha nyo dun sa basa, sa manok. Then yung kaliwa naman para sa dry. Para po hindi kayo nagdudugyot. Yung, alam nyo na, yung dumidikit, malagkit. Siyempre, di ba, pag malagkit sa kamay, parang nakakairita. Kailangan magkaiba yung dampot. Sa kanan yung basa, sa kaliwa yung para sa tuyo. Then, pagtapos nun, diretso na natin ilagay sa ating mainit na mantika at lutuin to sa katamtamang apoy lamang. Huwag nyo pong bibiglaan ng lakas ng apoy para maiwasan na masunog. Then, after a few minutes, i-check lang po natin at baligtarin isa-isa para po, yun po ay nakakatulong para maging pantay yung kanyang pagkakaluto. Mas mainam talaga na maraming mantika
para po maganda yung luto ng ating manok, hindi yung madugo tapos sunog na yung balat. Then eto, naka-ready na rin yung natitira nating chicken. Iwagwag ninyo ha, para hindi po makapal yung breading. Baka mamaya ma-judge na naman tayo dito. Then habang nagpiprito ko, mag-ready na rin tayo para magluto ng ating gravy. So ito yung gamit ko, UFC cream of mushroom. Hindi po to sponsored mga manay. So ito talaga yung ginagamit ko pang madalian kasi complete na to. Ayan, sa isang pakete maglalagay lang kayo ng 1 liter ng tubig. Then wag nyo munang bubuksan yung inyong apoy ng inyong kalan ha. Hahaluin nyo muna yan, kailangan matunaw nyo yung mga powder na yan bago nyo bubuksan yung apoy para po maiwasan nyo magkamero ng buo-buo. Ang kagandahan lang dito kaya nagustuhan ko kasi masarap yung timpla. Then naglagay muna ako ng 1 tablespoon ng soy sauce para may kulay yung ating gravy. Then saka natin buksan yung ating apoy. At haluin natin to hanggang sa kumulo. So madaling-madali lang to. Then balik naman tayo sa ating piniprito. Baliktarin natin. Kailangan po kada ilang minuto, i-check nyo, babaliktarin nyo. At huwag nyo pong bibiglain. Ito yung kagandahan kapag tinanggal nyo sa pagkakadikit yung skin. Di ba nakita nyo, maalsa, magandang tignan. Then itong ating gravy, ayan. Halu-haluin ulit natin. At dito, maglalagay po ako ng half cup ng gatas. Ito yung natira ko sa aking evaporated milk para po mas malasa. Then, naglalagay din ako ng kalahati ng beef cube. So, kayo na po yung magtansya sa timpla, pero itong timpla na to, as in, mapapa-unli kayo mga manay. Kaya dinamihan ko kasi yung mga bata, di ba kapag kumakain sa labas, ang mahal-mahal ng gravy, dati libre lang yun, ngayon binibili na kapag gusto mo. Kasi sinasabaw nila, di ba? At dahil nakulangan pa ako sa kulay, nag-add ako ng half tablespoon ng soy sauce. So, kailangan ganito yung kulay, o di ba? Achieve na natin ang ating mala gravy na pang sauce sa ating chicken. So, dahil okay na to, pwede na natin patayin ng apoy at iset aside na natin. So, dito naman, dahil luto na tong ating chicken, ayan, baliktarin pa natin. Pwede tayong mag-double ng pagpa-fry. Papahinga nyo lang to ng ilang minuto, tapos i-dip nyo ulit sa mantika para malutong na malutong. So, dito, pwede na natin tong hanguin at kita nyo, napakagandang tignan. Nag-volume siya. Lumaking tignan yung ating chicken. So, alam ko magtatanong na naman yung iba dyan. Manay, ba't parang ang daming harina? So, nasa inyo, sabi ko nga sa inyo, iwawagwag ninyo. Iwagwag ninyo para po walang sumamagano karaming harina. So, dito, ito niluluto ko tong mga natira. Dahil yung mga bata, kakauwi lang galing school, kaya nagmamadali na ako dahil ito yung request nila. Kaysa kumain sa labas, di ba mga manay? Ang mahal-mahal na. Lalo na kapag malaking pamilya ka na, parang manghihinayang ka, isang kainan nyo lang. Grabe. Sakit sa bulsa. Kaya kailangan bilang nanay ka, marunong kang dumiskarte. Tapos ang kagandaan kapag sa bahay na kumakain, di ba? Mas nakakatipid tayo kasi mas nabubusog sila. Mag-only rice man sila, only gravy man sila, panalong panalo, achieve mo pa yung timpla. So, eto na nga at titikim na tayo at kita nyo naman, napakaganda ng pagkakaluto at yung ating balat, napaka-crispy niyan. Kaya naman, tara na, kain po tayo! So, ayun po mga manay, hanggang dito na lamang. Ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!